Parang bahay talaga ito ni Doctor Strange. Ang ganda ng ilaw dito, parang botanical garden. Pero sabi ko, ititira ko ang pinakamaganda sa huli. Ito talaga ang isa sa mga paborito kong kwarto na na-explore at nakita ko. Grabe, totoong baril ba yun? Hindi ko masabi. Noong unang panahon, sa tahimik na kanayunan ng Belgium, may isang malaking maranyang mansyon. Itinayo noong dekada 60 na po ito, ang naging tahanan ng isang lalaking nagngangalang Arthur na mahilig sa sining. Kasama niya si Helen at ang dalawa nilang anak na sina Amelia at Theodore. Pinuno ni Arthur ang kanilang tahanan ng iba't ibang uri ng likhang sining mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ginamit ni Helen ang kanyang magandang panlasa upang pagandahin ang kanilang tahanan gamit ang mga palamuti. Ngunit nang dumating ang taong 2,000, sumama ang mga pangyayari para sa pamilya. Nalaman na ang yaman nila ay galing sa illegal na gawain ni Arthur na may kinalaman sa ninakaw na likhang sining. Nang mabanyag ito noong 1900 at 1999 na sira ang kanilang pangalan. Sa gitna ng gulo, biglang nawala ang pamilya. Nagtaka ang mga tao, tumakas ba sila, pinatay o nagtago lang? Walang talagang nakakaalam. Hindi lang yun, pagkatapos biglang maglaho ng pamilya, kinuha ng bangko ang kanilang bahay dahil nalaman na marami pala silang utang sa buwis. Sinubukang ibenta ng bangko ang koleksyon ng sining para mabawi ang pera, pero bumaba ang halaga nito dahil sa iskandalo. Umiwas ang mga tao dahil sa masamang reputasyon ng bahay. Dahil dito, naiwang hindi nagagamit at napabayaan ang itinataking koleksyon ng sining ni Arthur. Ngayong 2023, nakatayo pa rin ang bahay pero walang nakatira. Isang anino na lamang ng dating anyo nito. Wasak na ang dating ganda nito, kumukupas na ang makukulay na sining, sira-sira ang mga kurtina at balot sa alikabok ang dating makinan na kasangkapan. Kahit pilit ibenta ng bangko ang mansyon, iniiwasan ito ng mga tao dahil sa masamang nakaraan nito. Habang umiikot ako, napapansin kong hindi pa rin nababago ang mga kwarto at nandoon pa rin ang bakas ng pamilya. Parang naroon pa rin ang pamilya sa bahay kahit walang tao. Naghihintay sa gitna ng kawalang katiyakan, di alam ang susunod na mangyayari. Sa ngayon, hinahanap pa namin ang silid-aklatan dahil naglalakad lang kami sa pasilyo. Ginawang silid-aralan dati ang mga silid sa gilid. Sige, may harang tayo dito. Mukhang delikado ang sahig pero dadaan pa rin kami. Mukhang delikado ang bahaging ito. Lintac. Wow, ang ganda ng hagdang ito. Kaya nga sinabi ko na kailangan mong pumunta dito. Magaganda rin ang mga kwarto doon. Medyo madilim dito sa loob. Tingnan mo ang mga pinto. Ngayon lang ako nakakita ng ganito. May maliit silang mailbox. Maganda ang mga kwarto kahit walang laman. Hindi kayo maniniwala mga pare, pero may nakita akong simbahan dito. Hindi ko akalaing may simbahan dito. Madilim, kaya ginamit ko ang ilaw ko. Heto ang mga organo. Hindi ko inakalang ganito ang makikita ko dito. Ang ganda nito. Kaya nahanap na namin ang silid-aklatan. Grave. Napakaganda nito. Wow. Parang bahay talaga ito ni Doctor Strange. Tinan mo yung mesa. May mga gamit doon. Mukhang may mga ID. Baka mga estudyante ang dating pumupunta rito ito. Parang daan-daan sila.
Pero oo, pare, ang astig ng desk na to. Lalo na at nasa gitna ito ng kwarto. At tapos meron tayong gate na to. Sa tingin ko, hindi ito nabubuksan. Sandali, nabubuksan pala. Akala ko nakalak ito. Pwede tayong dumaan dito, pero sabi, may alarm daw sa bandang likod. Yun ang sabi ng kaibigan ko. Kaya maghintay muna tayo sandali. Siguro akit muna tayo saglit sa itaas. Mukhang may grupo tayo ng mga explorer, astig. Dati, sobrang secure ng lugar na to. At ngayon, kahit sino na lang pumupunta dito, nandito na ba lahat? Oh, ang ganda ng anggulo dito. Wow, siguro ito na ang pinakamagandang anggulo para sa litrato. Sige, punta tayo dito saglit. Tingnan natin ang mga istante sa kanan. Mukhang may maliit na gate dito. Mukhang hindi natin ito mabubuksan mula sa side na ito. Ano? Mukhang may susi dati dito. Gusto kong makita kung anong nasa dulo. Pero may mga explorer tayo. Ayokong kunin ang karamihan ng oras nila. Hayaan muna nating kumuha sila ng litrato. Nasa pinakaitaas na palapag na ako. Medyo delikado talaga. Parang hindi ligtas maglakad sa mga railing na ito. Gusto ko ring tingnan ang mga libro sa itaas. At kahit itong railing, gaya na nakikita mo, medyo gumagalaw din. Sa totoo lang, hindi ko nga mapagkakatiwala ang kapitan nitong railing. Tama, kitang-kitang kisame dito. Akala ko noon butas, pero napansin kong walang pinsala ng ulan sa kwarto. Kapag tinignan mo ng malapitan, mapapansin mo ang salamin nito. Kung curious ka, mukhang ensiklopedia ang mga librong nasa estante. Mayroong daan-daan o libo-libo ng mga ito sa isang side lang na ito. Wow, gustong gusto ko na nagkalat lang ang mga pahina sa sahig. Talagang pakiramdam ko ay nasa ibang mundo ako. Ang ganda ng ilaw. Oh, iyan ay isang rebulto ni Jesus. At talagang gusto ko kung gaano kataas ang mga bintana. Madaming liwanag ang pumapasok na yon kahit maulap. Tingnan mo rin ang mga pintuang papunta sa silid kainan o pangunahing bulwagan. Mamaya ko niyan titingnan. Gusto ko munang ikutin ang mga kwarto sa bandang labas. Tingnan mo ito, napakaganda talaga. Siguro ito ang kanilang porch. Pero parang botanical garden ito. Sobrang gusto ko talaga. Dati maganda ang tanawin dito, pero ngayon malalaking puno na lang ang makikita sa bintana. Luntian pa rin sa loob. May maganda akong upuan. Mukhang yung huling gumamit nito ay uminom ng wine. Sobrang daming tumubong mga halaman. Grabe talaga. Alam mo, sigurado rin ako na itong mga batong nakapaligid sa atin ay may maraming tubig noon. Malamang may fountain pa nga dito. Sige. Mukhang may mga gamit sa mesa. Ano to? Mukhang resibo ito at may recorder tayo.
Ngayon ko lang napansin na kakaiba palang disenyo ng sahig pero natatakpan na ito ng lumot. Maganda rin ang tanawin dito. Narito ang diaryo mula 2,000 bandang panahong yun. Then napabayaan ang lugar na ito. Wow, tingnan mo to. Ang galing nito. Gustong gusto ko na may salamin dito. Nasa mismong pader na may mga bato. Siguro dati may dumadaloy na tubig dito. Siguradong napakaganda nun. Tingnan mo, may sombrero tayo. Sa tingin ko, tapos na tayo dito. Subukan nating alamin kung saan ito patungo. Wow, ang dilim. Sobrang dilim. Nakakakita na tayo ng maraming bagay. Luma at vintage. Sa tingin ko, ginamit ito bilang kwarto. Malamang para sa isang matanda, base sa itsura. Madali kasing alagaan ng isang tao dito kung katabilan ng kusina at nasa ibaba. Tingnan mo yan, meron tayong sewing kit at lumang tasa ng tsaa. Wow, ang daming gamit dito sa mesa. Parang thermostat ito para malaman ang temperatura. Akala ko noon relo ito. Ang dami kong nakikita mga litrato sa kwartong ito ha. Tingnan mo yan. Yung mga taong dating nakatira dito ay sobrang mayaman at galing sa isang makapangyarihang pamilya. At halatang halata yun based sa mga litratong ito. Napansin ko rin na karamihan sa mga mansyong ito ay pag-aari ng mga militar. Mga matataas na opisyal. Oh, muntik ko nang makalimutang ipakita sa inyo ang fireplace. Maganda talaga ito. Mukhang gawa ito sa marble. Siguro ito ang asawa niya nung matanda na. Kakaibang litrato. Mukha siyang malungkot at parang inaabot niya ang isang tao. Baka anak nila ito. Dati may krus sa pader pero mukhang kinuha na. Nakita ko ring maraming gamot na iniinom nila. Malamang ito ang ginagamit ng tao nung tumanda at nagkasakit siya. Sige, iniisip ko kung saan papuntang pintuang ito. Maliit lang na kusina ito. Grabe, tingnan mo yan. Ang ganda ng antigong radyo na yan. Gustong gusto ko ang itsura nito. Mukhang mataas ang kalidad nito para sa isang lumang bagay. Mayroon tayong ilang kalan dito. Mas moderno itong isa rito. Wow, may makikita na agad tayong kaunting sira sa pintong ito. Mukhang gawa sa mga ladrilyo ang bahay na ito. Kahit man lang itong bahaging ito ng gusali ay gawa sa ladrilyo. Malamang dito nila inilalagay lahat ng gamit sa kusina. Nandito ulit tayo sa kwartong ito at may nakita kong hagdanan pataas. Sige, mukhang 3 palapag ang lugar na ito. Talagang marami silang mga bagahe. Malamang madalas silang maglakbay. Narito ang unang kwarto sa sulok ng bahay. Punong-puno ito ng gamit. Sobrang dami ng bagay. Tingnan mo ang antikang manika. Nakakatakot ang itsura. Wow, may pabanggo pa pala rito. Mukhang naging maliit na opisina rin ito ng isang tao. Hindi ako sigurado sa pakiramdam ng sahig, pero sa tingin ko, matibay ito. Oo, ang daming kalat. Wow, ang ganda ng pampainit na porselana. Sigurado akong pinainit nila na maayos ang kwarto. At tingnan mo mga naka-frame na artwork dito. Ito ang unang self-portrait na nakita natin. Malamang dito siya tumira. May isa pa ring kwarto dito. Grabe, totoong baril ba yan? Hindi ko masabi. Piki lang siguro yan, laruan lang na baril na nasa kwarto. Ang ganda. Gustong gusto ko kung gaano na ito kaluma at sira. Perpekto sa urbex na litrato. Ang liit ng mesa. Pakiramdam ko babae ang gumamit dito. Tingnan mo to. Ngayon lang ako nakakita ng makukulay na litrato dito. Sino kaya siya? Ang ganda niya.
Mukhang relihiyoso talaga ang pamilya, gaya na nakikita mo. Narito pa ang mga litrato. Oo, napakamakabago ng mga ito. Sigurado kong ito ay pag-aari ng anak nilang babae. Oo, naniniwala na akong ito ang kwarto ng anak nilang babae na tumira dito. Hindi naman ito ganun katanda. Tingnan mo itong radyo. Gawa ito ng low opta. Hindi ko pa narinig ang brand na yon dati, pero baka mas kilala ito sa Europa. At heto ang kanilang kama. Parang babae talaga may-ari ng kwarto dahil sa kulay rosas. May kalendaryo rin ako nakita at nagtataka ako kung kailan ito matatapos. Ang hirap talagang dumaan dito. Gusto kong makita ang kalendaryo. Kaya yung kalendaryo na yan ay mula pa noong 1969. Meron pa tayong mas maraming likhang sining dito. Kailangan ko yatang i-blur yan. Mukhang may hubad na tao. Tingnan natin ang aparador. Oh, ang daming gamit. Ang daming kurbata. Ginamit talaga ng lalaki ang kwartong ito. Ang laki ng kutson. Siguradong sobrang komportable ito. Alam niyo ba kung ano tong bagay na to? Parang kakaibang maliit na flashlight. May laman pang likido ang pabanggo. Babalik tayo dito sa hallway na may hagdanan. Hindi ko pa naipakita sa inyo ng detalyado. Pero pag akyat mo, makikita mo ang maliit na lugar para magdasal. Walang gaanong laman dito. Parang aparador lang na imbakan. Napakaliwanag dito sa itaas. Sa tingin ko, maaaring patungo ito sa isa pang kwarto. Grave. Wow. Wow, ang ganda niyan. At iyan ang banyo. Kutob ko, itong master bedroom. O baka hindi rin. Parang ordinaryong lounge area lang. Ano to? Kaunang tsokolate. Wow, tingnan mo itong mga sewing kit. Kadalasan, ang mga abandonadong bahay sa Europa ay may sewing kit. Noon, malaking libangan ito na alam ng karamihan sa mga babae. Kadalasang itinuturo ng nanay kung paano gawin. Nakakagulat ang laki ng pagbabago. Hindi na talaga tinuturo ang pananahi na yun. Ganun din sa ibang bagay tulad ng pagluluto. Dahil sa pagunlad ng teknolohiya, hindi mo na talaga kailangan magluto. Pwede ka na lang mag-order ng pagkain gamit ang Uber Eats. Mabilis mo na makukuha ang pagkain mo. Tingnan mo ang mga maliliit na orasan. Heto ang litrato. May babaeng parang nakasuot ng damit pangkasal. May mga litrato pa tayo rito. Hindi ko alam kung mahirap makita para sa inyo. Oo, parang lahat ng fireplace ay na-renovate at nilagyan ng modernong pugon. Wow, ang dami nating lumang litrato at ilang tala sa maliit na mesa. Sana alam kong nakasulat doon. Sigurado akong lahat ay nasa Pranses. May naglagay nito dito para sa litrato. Pero tingnan mo itong antigong TV. Talagang kakaiba siya. Parang may baboy na inukit dito. Sa tingin ko, bahagi rin ito ng TV. Hindi naman. Bagay na bagay. Akala ko nakakabit siya sa TV. May alak pa tayo dito. Hindi, pabanggo yan. Ang laki ng bote ng pabango na yan. At meron tayong napakantigong radio o record player mula sa Sony. Sige, tingnan natin ang banyo na ito. Ang ganda nito. Malaki siya. Nandito ang iyong bakal na bathtub. Di ako makapaniwala na may mga bagay na naiwan dito. Parang na-freeze sa oras. Pati sabon, nandito pa. Iniisip ko kung saan ito papunta. Sige, ito ay papunta sa hagdanan. Sige, nandito na naman tayo ulit. Gusto kong tumingin sa itaas. Bumibigay na ang kisame. Mukhang papunta ito sa attic. Sira na dito sa itaas. At may amag pa.
Makikikita mo na bumabagsak na ang kisame. Malamang dahil sa lagay ng panahon, ulan at bagyo. Oo, mukhang babagsak na ito sa ilang taon base sa itsura. Nagulat ako. Inaasahan kong hindi ito magiging ganito kaayos. Ayun, dito na nagtatapos mga tol. Nasa huling kwarto na tayo. Sige mga kaibigan, kakapasok ko lang sa isa pang bahagi ng gusali. Medyo mahirap ang dinaanan, pero ayos lang. Nagsisimula tayo dito sa isa pang kusina. Mas malaki ito kaysa sa nauna. Oo, malaki talaga dito, kaya madaling maligaw. Ganito ang hitsura ng kusina. Napaka makabago nito. Kita mo naman, hindi naman sobrang makabago, pero at least may electric stove ka na. Hula ko, nagpa-renovate sila dito. Siguro yung huling pamilya ay batang mag-asawa. Nakakapanibago lang makita na iniwan nila ang lugar na to. Wow, papasok na tayo ngayon sa dining room. May artwork nito, tigre siya. Ano to? Ang ganda talaga. Ang laki ng fireplace na to, ang lapad niya. May mga porcelain tiles ito. At sige, kailangan ko itong i-blur. Mukhang may hubad na artwork na naman ng isang babae. Mas maganda dito dahil sa liwanag. Hindi ako masyadong impressed sa mga upuan. Ordinary lang para sa akin. Tingnan mo itong relikyang ito. Ang astig nun. Parang may pare na pumapatay ng parang dragon o demonyong ahas. Grabe. Siguradong mahal ito. Makikikita mo ang ibig kong sabihin sa laki nito kapag tiningnan mo ang sofa. Nandito pa rin ang carpet at heto ang floor tile. Hindi ako sigurado kung may impluensyang Pranses talaga ito. Mukha namang Spanish ito para sa akin, pero oo, magandang dining room na ito. Gusto ko rin ang kisame at mga beam nito. Sige, tuloy tayo. Ito na siguro ang main hagdanan. Kumusta, Jess? Oo, nag-chill lang ang mga kaibigan ko. Hinihintay ako. Kasi ang tagal ko talaga. Pero oo, mukhang ito ang main na entrada. Sa tingin ko rin. Ibig kong sabihin, nakaharap ito sa pangunahing hagdanan, kaya kadalasan ganun nga. May nakita kaming lumang pera. Nakakita kayo ng lumang pera? Oo. Galing sa Pransya. Magagamit pa ba yun? Hindi na. Wala na. Kasi ngayon, may lumang salapi tayo ng Pransya. Wow, naintindihan ko. Pero nasa Belgium tayo kaya parang hindi yan makatuwiran. Tama. Belgian o French ba ang pamilyang nakatira dito? May nakita kaming ilang litrato. Hindi ako sigurado. Oo. Pinag-uusapan lang namin setup ko. Gumandang mga video. Anong masasabi nyo? Mag-comment sa ibaba kung gusto nyo ang mga bagong video. Tingnan nyo rin ito. May mga manikang Chinese dito. Sigurado kong mahilig bumiyahe ang pamilya, kaya malamang na nakuha nila mga ito bilang mga souvenir. Pero oo, siguro ito yung aparador kung saan nila nilalagay ang mga jacket nila bago sila lumabas ng pinto. Hindi naman yung grande ang pasukan, gaya na nakikita mo. Ang daming sapot ng gagamba, matagal na talagang inabandon ng lugar. Napansin ko rin, Asian-inspired ang wallpaper dito. At ganitong itsura kapag papasok ka sa bahay. Pagkatapos, lakad ka papuntang may hagdanan at akyat agad sa itaas. Sa tingin ko, ito yata ang daan papunta sa iba pang mga kwarto na hindi pa natin nakita. Matarik ang hagdang ito. Wow, ang laki ng hallway na ito. Mukhang ibang-iba ito kumpara sa isa pa. Grabe ang daming kwarto. Mukhang walang laman ng mga kwarto mula rito. Di ko alam saan magsisimula. Siguro dapat muna nating tingnan ang mga kwarto dito sa pasilyo. Sige, dito talaga kami unang natangkang dumaan. Pero parang may camera doon. Ayaw kong lumabas para lang makasiguro. Hindi ko sure kung gumagana pa yon, pero gusto ko lang makasigurado. Grabe, tingnan mo itong kwarto. Gustong gusto ko ito. Ang ayos-ayos. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong berdeng carpet. Meron tayong teddy bear. Maaring kwarto ito ng bata. Uy, tingnan mo ang mga sapatos na ito.
Sa tingin ko, talagang nakatadhana sila para dito. Sa tingin ko, hindi talaga sila ginawa para gamitin. Pang dekorasyon lang ito. Tingnan nyo tong baul, mga pare. Astig talaga ang ukat dito. Baka masyadong maliwanag para sa inyo. Eto. Makikikita niyo na lahat ng detalye ngayon. Nagtataka ako kung may laman ito. Silipin mo agad. Sige. May kakaiba tayong lampara. May kakaibang amoy doon sa loob. Nakaka-interes ang salamin na to. Nagagawa mong paikutin at galawin ito. Ayoko lang talaga itong mabasag. Bakit kaya nilagyan nila ng ganong function? Kamangha-mangha talaga yon. Gusto kong frame. Wala pa akong nakikitang kapansin-pansin sa estanteng ito. Maganda yung maliit na porcelain na manika. Tingnan natin ang huling kwarto. Wala itong laman. Sa palagay ko, magugustuhan yung wallpaper dito. Gusto kong halo ng kulay asul at rosas. Nagbibigay ito ng masayang pakiramdam. Ang weird na amoy nito. May koleksyon kami ng mga bato. Siguradong maraming alaala ang mga batong ito sa dating nakatira rito. At ayun na yan. Maliit na closet na lang ito ngayon. Amoy usok dito sa loob. Pero oo, tingnan mo kung gaano kalalaki ang mga sapot ng gagamba dito. Tirahan lang ng gagamba ang kwartong ito. Napansin ko, parang litrato ng sanggol. Kadiri. Ano yung tumutubo dyan? Parang amag-fungus yan. Tara, lakad tayo dito ngayon. Maraming kalat sa sahig. Galing sa kisame. Hindi masyadong interesante, pero malaki ito. May banyo rin sa kwarto at mukhang pwede tayong pumasok dito sa pintong ito. Wow, ang linis talaga. May shower at bathtub dito. Malaki at maganda talaga. Grabe ang itsura ng kwartong ito. Dati sigurong entertainment room ito. May pool table pa noon. Tingnan mo ang mga laruan ng bata. Sigurado akong vintage na talagang mga ito ngayon. Wow, gustong gusto ko itong diyan ng sanggol. Ang ganda at ang cute. Tingnan mo, parang maliit na desk sa school. Uy, may libro tungkol kay Barack Obama dito. Ang daming litrato ng mga tao sa bahay na to na hindi ko naman kilala kung sinong maaring nagmay-ari nito. Mukha silang mayaman. Ping-pong table pala ito. Siguradong nag-enjoy sila rito. Ano to? Parang maliliit na herbs ba ito? Mukhang paminta. Parang puro sangkap lang siguro. At tingnan mo, isang kahon ng laruan. Mukhang may Nestor Martin na pugon tayo. Hindi ko pa pinapakita ang pangunahing pasilyo dahil gusto kong gawing grand finale ito. Tinatabi ko ang pinakamaganda para sa uli. Tingnan nyo. Mukhang dito nila iniimbak ang sining at antigong bagay na i-auction. Yung iba, may price tag pa. Wow, bala ng shotgun to. Diyos ko, hindi pa rin nagamit to. Grave. Oh, sana walang makasalubong na may shotgun. Oo, nandiyan pa yung mga price tag. Medyo masikip dito. May piano dyan. Isa itong grand piano. May price tag din dito. Sa tingin ko, ang cabinet na ito ay nagkakahalaga ng, ewan ko, hindi ko masabi. $2,000. Grabe. Tara mga pere, papasok na tayo sa huling kwarto. Ito ang pinakamagandang kwarto dito sa mansyon, sigurado. Handa na ba kayo? Tara. Medyo kaduda-duda nga lang. Sige. Wow, tingnan mo itong napakalaking pugon. Diyos ko, ang luntian dito sa loob. Parang pumapasok ako sa ibang mundo. Ang ganda dito.
Ayun yung harden na pinanggalingan natin. Sinabi ko sa inyo na iiwan ko ang pinakamaganda sa huli. Ito talaga ang pinakamagandang fireplace na nakita ko. Tignan mo rin ang mga antigong gamit at relikya. Grabe, ang ganda talaga. Yung wallpaper, parang may royal na dating. Oo, dito papunta sa likod na harden. At ito naman yung hagdan paakyat sa itaas. Ano ba to? Grave. Ang galing nito. Parang mukhang dining room ito. Wow, gusto ko yung mesa at mga upuan. Ang ganda ng set na to. Pinag-isipan nila ang mga detalye. Gusto ko ang natural na liwanag, kaya hindi ko ginagamit ang flashlight. Ito ang lalaking lagi nating nakikita, kaya malamang siya ang may-ari. Madalas siyang makita at marami ring litrato niya dito. Medyo kakaiba ang wallpaper. Mukha silang mga hardinero. Heto ang diaryo. Mula pa nung 1977. Narito ang larawan ng batang mag-asawang nakatira rito. Grabe. Ito talagang isa sa mga paborito kong kwarto na na-explore at nakita ko. Tignan mo to. Isa itong kabayong may gulong at pagkatapos ng lahat ng yun, balik na naman tayo sa simula kung saan nagsimula ang lahat. Magandang harden. Parang di ko pa ito na-explore. Baka wala rin itong pupuntahan na di pa natin nakita. Oh, na-check na natin ang mga palapag sa itaas. Mukhang storage room lang ito. Tingnan mo ang dami ng basyo ng bala dito. Oh, may ilan dito hindi pa nagagamit. Mukhang isa pa itong kwarto para sa mga antigong binibenta sa auction. Mahangin dito, sana naririnig niyo pa rin ako. Kakalabas lang kami, tagumpay ang misyon. Ngayon, kumakain kami ng Swiss tsokolate at umiinom ng Swiss iced tea. Pero wala akong Swiss na tsokolate. Diyos ko, puro Swiss ang meron dito. Sige, Nasa Switzerland ka pero di mo na... nadismaya ako, pero iniligtas mo ako ngayon. Isa akong tunay na Swiss. Salamat! Sige, aalis na kami papuntang Paris. Pero gusto ko lang sabihin na napakaganda ng pag-explore na yun. Sana nag-enjoy kayo ng husto. Kung nagustuhan ninyo, huwag kalimutang mag-subscribe, itap ang notification bell. Tingnan din ang grupo ko ngayon. Nasa ibaba ng description ng mga link. Urbex.in. May underscore. Siguraduhin na may underscore. Opo, sir. Kamangga-mangga talaga. Isa ito sa pinakamagagandang time capsule na na-explore ko sa Europa sa ngayon. Ipaalam niyo sa akin sa comments kung alin ang paborito niyong kwarto. At hanggang sa susunod mga kaibigan, huwag kalimutan mamuhay bilang Freedom Wanderer. Kita-kits ulit sa susunod. Peace. Salamat sa panonood.